una parang hindi ko napapansin, pero habang tumatagal parang sabi ko, yung nuances lang talaga, pati yung mga ugali, pati yung paggalaw, talagang sobrang nakuha ko sa kanya. Medyo nakaka-pressure po na konti, pero sa kanya talaga galing. Yeah, thank you. Yeah, pero siyempre si Gerard, ang grabe, sunod-sunod ang movies. Galing mo na abroad, di ba? Opo. Nag-shoot kami ng Soulmate with Direk Daryl Yap sa Seoul, Korea. Ang dami ng movie. So, parang ikaw na ang King of Viva. Grabe naman. Kasi King of Viva, Max, kasi pinag-aagawan, ang dami nag-aagawan. Pero sa ano yata, Viva, sa talagang ikaw, grabe. Sunod-sunod ang projects. Nagsabay, first quarter. Yun nga yung nakakakaba eh. Sabay-sabay ng first quarter. May 3 pang quarter. Pero yun, nagpapasalamat po ako sa Viva kasi taon-taon meron sila. Hindi lang sa akin actually, sa lahat ng mga Viva artists at nakakontrata sa Viva Films. Talagang naka-plot kasi yung movies ng Viva. Lalo na ngayon parang every week, every 2 weeks may nilalabas na pelikula ng Viva. So it's an advantage for all of us under Viva Artist Agency and also under Viva Films na lahat kami may trabaho. Yun yung hinahanap ng mga artista lalo na sa trabaho. Maganda rin nilinaw mong lahat kayo may trabaho. Lahat. Kasi dapat pa naman, tatanong ko kung hindi ka ba kinag-iimbitahan? Lahat naman kasi sila kino-close ko na. Pero wala lang issue. Para wala nang issue. Tsaka ako naman yung lagi yung either barkada or kuya sa kada grupo or kada shoot. Tsaka lahat talaga. Like for example, right now, it's Nico's time to have, Nico Manalo's time to have his film. Para ang papa mo is also nasa Netflix ngayon. Under Daryl Yap, si Wilbert. Meron pa itong mga paparating na project na nakapila na sa Talita rin. So everyone is happy under Viva. Yeah, okay. Sa nakita namin trailer, no? Mukhang doon kayo nagpapatpag sa convenience store, tama? Kasi sa atin, lalo pa tinatamaan galing sa burol, kaya dumadaan ng mga convenience store, no? Bibili, iinom sa dali, tapos alis na, at least nakapagpagpag. Kayo ba, guilty din kayo doon? Ang ginagawa niyo rin bang pagpaga ng paggaling ng burol? Oo, yung convenience store kasi yun yung pinakamabilis. Tsaka convenient. Tsaka 24 hours. Pero yung sa lahat, tama siya dito, yun kasi yung mura, lalo na kung nagmamadali ka. Papasok ka doon, bibili ka lang ng candy o sigarilyo. Pwede ka na mag-stay na matagal. Pag sa cafe kasi, order ka pa ng grande. Nakakaya kasi order ng tol. Kailangan grande. Yun. So, actually, even before pa naman talagang convenience store na. Which is kaya sobrang nakakatawa na what if nga nandun lahat ng kaluluwa by branches. Pero lahat kayo, naniniwala na dapat magpagpain. Saan kayo usually nagpapagpain? Ako naniniwala. Inaugalian na rin. Parang hindi ko na tinanong. Hindi ko na... Kasi di ba sinasabi, baka sundan kayo ng mga spirito, mga ano, di ba? Wala rin namang masama. Ako naman, personally, bukod dun sa paniniwala sa pagpapagpag, dahil baka may, let's say, spiritual na factor, it's also a thing na kailangan pag may kasama ka, magpagpag muna somewhere. Kasi syempre, ang wake kasi, either malungkot, o tahimik, di ba kailangan mo ipagpag yun para pag-uwi sa bahay yung emosyon. Sabi nga ni Lea Sarnero kanina, pwede rin nung maging title to for Viva Max o pwedeng sexy movie. Kasi pag CCR nagpapagpag kayo. Pagpag, 7 inches. Ang galing ni Lea, sabi niya, pwede may Viva Max version daw. Pagpag 24/7 inches. Ay, talaga, 7 inches. Ganun yung title. Gerard, 7 inches. Directed by Roman. Siya na rin naiisip ko lagi. The co-director. Pero yan, congratulations sa pagpag 24/7. Oo, pero hindi kayo sumagot yung ibang stars. Talagang si Gerard ang sumagot sa tanong mo para sa amin lahat dapat. Oo, dahil tayo
na lang sumagot ka, baka magalit si Tita D. Hindi mo na Ano tinanong ba si yun, Janet Jun? na. Ano yung question ko yun, Jun? Kung Ayun, papagpas? nagpapagbas ka rin sa Oo. Or hindi ka na nagpapagpag kasi pagkasama ng nanay mo. Siya eh. Sa ingay niya. Yung multo na yung mga alis. Actually, yun na lang po yung sagot ko dahil kasama ko si Daisy Romualdez. Wala na pong negative energy na sumasama sa akin. Thank you. Parang na sila. Pero yan, thank you, Jinka. Ayan, yung iba. Gusto sumagot. Oo. Kung bakit hindi kayo naman, sumagot ka kayo sa tanong mo. Ako po naniniwala ako sa pagpag, pero kasi kahit hindi ako galing lamay, may sumusunod talaga sa akin, tapos sumisit-sit. Pogi. Mga 1.5. So, kaya, Pogi, 1.5. Kaya natatakot ako, nagpapagpag na ako lagi. Ikaw yung gusto ipagpag ba? Si Wilbert. Sa probinsya po namin, wala po kasi mga 7-Eleven na malapit. So wala po kaming choice. Uuwi talaga kami. Parang ano lang, mag-aantay lang po sa labas ng bahay. Okay, mga 10 seconds. Bago pumasok. Hindi na, doon na, napagpag na sa labas ng bahay. Saan daw province mo sabi ni Leo? Ano Gusto po, ko natitigan niya. Hagonoy, Davao del Sur. Ayun po. Okay. Ikaw dito. Nakasanayan. Since kahit nung bata ako, lagi yung pagpag na yan, talagang, kung hindi man noon sa convenience store, yung Luneta, yung mga park, yan. Doon kami. Parang hindi ba kang ginagawa? Hindi naman. Sa parking ka. Yan. Good afternoon, Direk. Sorry, when we entered ka lang, maraming nagtatanong, parang not everybody, knows you. Parang sinatanong nila, sino si Direk JR? Can you introduce yourself and ano yung projects mo before Pagpag? And bakit Pagpag in a horror comedy in summer? Ako nga pala si JR Reyes. Director namin yan. Guwapong director yan. Actually, nakagawa na ako ng mga ilang movies before pandemic. Tapos, yung movies na yun, nadamay sa pandemic. So, na-pandemic siya. Pero not Viva Max naman. Hindi. Okay. Mainstream, nga pala, for the longest time, ako yung assistant director ni Tony Reyes. So, almost lahat ng MMFF ni Vic Soto, ako yung AD or nung start, ako yung PA. So, Susunod ka talaga sa comedy. Actually, rom-com. Hindi, Comedy. Tsaka mga ano. Si Tony Reyes, Ano? pamangkin niya yung airpot ko. So, bali, tito ng airpot ko si Tony Reyes. Bali, lolo ko siya. Tama? Tama. Lolo ko siya. Is this your directorial debut? Hindi naman. Actually, I'm doing a sitcom right now titled Open 24/7. So, mahilig ako sa 24/7. Lahat ng... On the big screen there? No. Sa GMA 7. Every Saturday. So, okay. So, sa big screen, ito talaga. This is my first na may cinematic release. Yes. Cinema release, sorry. Yes. Yun. Hindi, sorry. Yes, ano pa direct? Before you were given the project, how did you get this? Actually, nung binigay sa akin yung project, buo na siya. Yung title, hindi na, yun na siya, Pagpag 24/7. Tapos, parang commission work siya. Kaya lang nung binasa ko yung script, feeling ko akin to. Brand ng comedy ko to. Tapos nung binigay sa akin ni Boss Lucky, tsaka ni Ate Bell, yung script, binigyan nila ako ng chance na para, alam mo yun, mag-input, magdagdag ng creative na thoughts. Hindi ko alam kung ano yung mga nilagay ko na nagustuhan din nila. Actually, it's a collaborative thing. Pati sa sa mga actors ko. Talagang pag meron ako nagustuhan, sige, gawin natin, tara, gawin natin kagad. Parang gano'n. Basta may na-inject sila, tapos gusto ko, papatulang ko sila agad. So parang gano'n yung niya.
it's a collaborative thing. Tapos, ayun, feeling ko akin yung story. Project talaga. Mm-hmm. Direct, did you have a hand in choosing your cast? Were they into you na? Kompleto na? Kompleto na sila. Pero actually, nung nakita ko yung cast, okay, tugma siya. Swak siya sa story. Alright, thank you. Can I ask the cast members? When this project was offered to you, nagulat ba kayo na, sorry. How long ago did you finish this direct? Siguro mga nag-pre-prod ako palagay mo nag-pre-prod ako ngayon. Siguro mga after 7 days, tapos na siya eh. Wow! Ang bilis Hindi, this year lahat. This year. Oh yes, Alright. this year. Thank you. Sobrang last month lang. Yeah, when the cast na. Sorry. When this project was offered to you, hindi ba kayo nagtaka na bakit horror comedy in summer? Ako hindi. Ako naman po hindi kasi aware ako sa production, sa producer side na malakas yung horror. Tapos, malakas talaga sa cinema yung horror. Tapos, sa Pinoy naman, sa dami ng horror, bihira yung horror comedy. So I think it's may edge yung project in terms of pag-ibibenta na we have a horror comedy with an ensemble cast. So okay siya kahit summer kasi malakas talaga yung horror eh. Parang kahit anong horror yan, napanood natin. So is that your first horror film? Horror comedy? First, it's I think ito po yung first na horror comedy. Pero hindi ito yung first na horror. Can we hear from the others? Sa akin po parang okay lang po kasi palapit na po yung Holy Week po. So parang feel ko lang bumabagay naman po yung time. Alright. Ang dami mong ginagawa rin ng Wilbert. Tapos na yung Korean film? Yes po, may tagal-tagal. Papalabas din po yung, baka malapit na po lumabas yung October namin ni Nadine. So, October. Then, si Sir Dindo. Nung in-offer sa akin, kasi usually puro action. So, ang dami mong ginagawa ngayon, nasunod-sunod. Mabait lang yung nasa taas talaga. At I'm so blessed talaga na hanggang ngayon, kaming mga veterans, kinukuha kami. And then nung in-offer nga sa akin to, nung nalaman ko it's a horror comedy. First mong horror comedy. Kasi puro mga action comedy ka, di ba? Oh, horror comedy, pero sa comedy, meron akong Big Soto, meron akong Bedford White noon, marami. Kaya lang ito, the new batch of comedians, kaya aliw na aliw akong sumama. Siyempre, bumabata ako pagka sila. Okay. Thank you. Danita. Nung pinitch po sa akin itong pelikula, nagulat po ako in a good way. Dahil nakita ko na mga kasama ko ulit sila Gerald, si Nico and Nico. Dahil kami rin may magkakasama sa Instant Alley. So, yeah. Thank you. Yung dalawang Nico. Sabay na ako po, hindi din po ako nagulat. Kasi tama sabi ni Jake nga, uso yung horror. Pero siguro po kami sasabihin ako parang what I'm excited about, gusto ko i-share. Kasi yung comedy dito, kagaya na sinabi dito Dindo, na parang new batch kami of comedians, actors. And then meron kaming elements na dala nila Tito Dindo, may dala ni Direk JR. So, saka magkasama po yun, kumbaga new school and old school of comedy magkasama dito. And I think matagal na pong walang pelikulang ganito eh. Ako yun po yung nararamdaman ko nung ginagawa namin to. Na parang for us na fans lang dati, kunyari kami ni Jake, parang ginagawa namin dito kung ano yung mga napapanood lang namin dati. So yun yung very excited ako na makita ng tao. Thanks. Yung sa akin, parang hindi na uso yung parang araw na kapag horror, dapat November nyo yan palabas. Nag-e-evolve na rin ngayon eh. Kumbaga ang multo, every day nandyan lang yun eh. Hindi naman November lang sila lumalabas. Kaya diba kahit sa bahay. Ano po, stock knowledge po yun na rin. So masarap po talaga manood ng horror every day. Thank you, Nico. So, yun pa.